Hindi ko ngayon alam kung paano pupunta doon ng ganitong kaaraw. Napuntahan ko na yan noong unang punta natin here. Okay, so tama nga po tayo. Bilihan siya ng iba't ibang anik-anik. Ito ang Sapporo Bear Museum. Grabe yung mga crab, oh. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ang ating first full day dito sa Sapporo and ngayon medyo tanghaling tapat na and ngayon lang tayo lalabas kasi nag-work tayo kanina at gusto ko pakita sa inyo behind me is yung mismo hotel natin na Hotel Hamilton Sapporo and if ever po kung gusto nyo makita yung loob niyan at kung first time yung panoorin tong video na to, tignan nyo yung previous episode, nag-hotel and room tour po ako dito. So Ivan, saan ka pupunta ngayon? Ang pupuntahan po natin ngayon lahat ng mga tourist spots na meron po sa Sapporo City Center. And if ever, kung first time nyo ako mapapanood dito sa YouTube, meron akong ginawa noong January 2024, na Sapporo and Tokyo Travel Series and panoorin nyo yun dahil napakadami ko ding mga pinakita doon na for first timers sa Sapporo. This one, mas updated version! Syempre, first order of business sa araw na to, kumain na muna tayo ng breakfast. Kasi yung hotel natin walang breakfast na kasama. Guys, date check, ngayon po ay February 3, ang kapal na po ng mga snow here. Alam nyo ba, ang swerte nung pagpunta natin dito kasi dati hindi natin naabutan yung winter festival. Ngayon naman, maabutan natin siya. Mag-withdraw nga pala muna tayo, wala pa tayong cash. So, andito ngayon tayo sa 7-Eleven para mag-withdraw. Hanapin nyo lang at for sure meron yan 100%. And ayan, let's bring out our GCash card. Ang i-withdraw natin ngayon ay worth 20,000 pesos. So, ang katumbas na sa Japanese yen ay 53,120. So, isarado na natin ng 54 or kung may 50k na lang. Ito, and I'll be using GCash card ulit. Pasok lang natin dito yung card. Okay. Ayan, nire-read na. Let's click English. Reading your IC card. Ito ito yung mga pwedeng inyong i-withdraw. Pinakamababa is 10,000 yen. Tapos ito. So, 50 yen tayo. 50,000 I mean. Confirm. And Visa. Okay, so katumbas sa peso is 19,868. And pagka ganyan po, ito ang i-click nyo. Japanese yen. Yay! Grabe. Wala na naman, na-decline na naman guys. Like literally, na-decline na naman. Yung unang decline ng GCash card natin dito sa Japan is sa Kyoto, as far as I remember. Tapos ngayon dito sa Sapporo na-decline. Huling gamit natin ito sa Japan ay noong nagpunta tayo, November or December ata yun. And ito na naman. Paano tayo ngayon magkaka-money? Wait, I think kailangan ko na gamitin ngayon ng GoTime. First option, GCash. So, pumunta tayo sa second option, GoTime. Let's go. Okay, now, tinatransfer natin laman ng GCash natin sa GoTime. Tignan natin kung mag-work yung GoTime. Pag hindi, worst case scenario, gagamitin na natin BPI. Okay, take 2, GoTime naman. Sana naman gumana ka na. Ano ba? Gumana ka na dyan. Though, alam niyo, ako hindi talaga ako pala cash na dito sa Japan. Gusto ko lang may hawak akong cash. Usually talaga credit card yung ginagamit ko sa lahat or kundi GCash card. Okay. Savings, okay. Ngayon, tignan natin kung gagana yung GoTime. Oh my God, gumana yung GoTime. Hala, gumana sa GoTime, guys. Tignan nyo, di ba sa GoTime gumana? Lang, before we go, gusto ko muna i-check kung magkano yung bumawas sa atin sa 50,000 yen. 19,256.37 pesos po. Okay? 50,000 yen yun. Yun ang mababawas sa GoTime if ever. Alam nyo, guys, kung ano yung gusto kong subukan ngayon, gusto kong subukan yung mga kakaibang klaseng resto. Hindi yung restong sikat na. Alam nyo yung restong madidiscover lang natin sa mga small store na ganito. Okay, so now po, pupunta tayo ngayon sa Odori Park and sasakay tayo dito sa Nishi-ju Hachome Station. And 2-stop siya, 4-minute ride and bababa tayo sa Odori Station. Sakay tayo dito sa merong elevator. So we're finally here. Dito tayo nag-exit sa exit number 5. And grabe, ang taas ng stairs. So behind, di makikita niyo yung mga sculptures ng snow. And dito naman sa kabilang side, makikita nyo po yung Sapporo TV Tower. You know, blink! Hindi ko ngayon alam kung paano pupunta doon ng ganitong kaaraw or umaga. Dahil usually kapag kagabi, nag-iilaw yung mga yan. Hello again, Sapporo TV Tower! I'm coming! O nga pala guys, gusto ko lang i-share sa inyo na dito po sa Japan, super disiplinado yung mga tao. Kaya kapag ka-stop, like if ever kung stop na ganyan, umi-stop kayo, huwag kayong maglakad. Sa ibang bansa kasi hindi sinusunod yung ganyan. Pero dito guys, as much as possible, please, sundin po natin lahat. Super discipline nila. Yun ang nagustuhan ko sa Japan. Super. Naalala ko nung nasa France tayo. Kahit stop, naglalakaran lahat. Ayan, dito pwedeng pumasok sa side na to. Ito po, basahin po natin. Sapporo Snow Festival 2025. Smile Rink Sapporo. Ngayon, let's go in. Explore natin to hanggang maaga pa.
Oh, so this event is supported by yung ano, hindi ko alam basahin guys, pero yung brand ng anghang na noodles. So yung regular price is 3,000 yen para makapasok. Ang mga people guys, tignan nyo kumakain sila dito. Oh. Ah, okay, may nagbebenta dito. So how much niya binibenta? Guys, free pala. Akala ko may bayad. Nakakatawa naman. Let's go! Thank you. I thought it's not free. Thank you. Free! Mapala kumakain ng mga tao dito guys. Kaya ang daming tao kumakain kasi libre, nakalibre pa tayo. O ano to, almusal na to, almusal. Pero konti lang niya. Nakikita ko sa inyo. Ting! Ang sarap kumain dito. Shin ramen pala guys. Ay hindi, Nongshim. Ano yun nakalagay? O, Nongshim. Hindi ko kasi mabasa. Basta alam ko pag ito, maanghang. Okay. Ang sarap kumain ng ganitong noodles dito sa may Sapporo TV Tower. Lalo na free. O, kain kayo muna. O. Taning! Tinanong ko pa. Ay, oh my God. Nakalimutan ko maanghang nga pala to. Masyado akong na-lure sa free eh. The best. Tutubusin natin kainin. Pero, dahil maanghang ngayon, nauuhaw naman tayo ngayon. So, ayan. Ano pala? 75th Sapporo Snow Festival. Oh, actually, hindi pa siya nag-i-start. Kasi February 3 pa lang ngayon. So, February 4 yung start. Then, ang tapos, February 11. Sabi, no? What more pa bukas? Okay, so para sa mga bago po nating viewers, if ever kung hindi nyo po alam, ito pong Odori Park, ito yung nagdi-divide sa city, dito sa Sapporo, which is yung North Sapporo, saka South Sapporo. Tapos tignan nyo sa side na yan, mayroon doon mga sculptures pero sarado siya and I think gabi talaga siya nagbubukas. Side na to ay yung Sapporo TV Tower. Then kapag ka naman lumingon kayo here, ayan po, sa pinakadulo na yun, nakikita nyo to, yan po ang Sapporo Clock Tower naman. Ayan o, nasa likod natin, yung mga sculptures. Dito sa gilid, pwede pala here. Dito lang kasi may keep out, so sinusundan ko lang yung mga ibang tao. So pinicturean ko lang yung mga cute na yan, and let's go na! So now, from there sa mismong Odori Park and the area ng Sapporo TV Tower, papunta tayo sa Clock Tower. And gusto ko lang i-explain sa inyo na isa to sa mga oldest buildings here in Sapporo, Japan. Ayan siya guys, so napakaganda niya. Actually, it's giving old vibes for me, ganon. And second time ko na siya nakita, kaya lang ngayon, mas lusaw yung mga snow. Nung nagpunta tayo dito talagang makapal na makapal. Kasi nagtutubig na oh. Kita nyo? And also guys, gusto ko lang din i-share sa inyo na itong Sapporo Clock Tower. Ginawa siya noong 1878 and originally part siya ng Sapporo Agricultural College noon. Pero ngayon ang pangalan is Hokkaido University, which is yun yung gusto nating puntahan. At magtatangka tayong tignan yun dahil isa po yun sa itinerary natin. And also, ito po yung mismo orasan na makikita nyo mamayang papakita ko, 140 years na siyang gumagalaw. I mean, ginagamit. I mean, nag-work. Iba-ibang words. Tapos alam nyo ba, hindi talaga ito yung original location ito eh. Minove po ito 400 meters from its original location. And paano siyang nag-move, no? Hindi ko alam yung mekanismong ginagamit para ma-move ang isang ganitong kalaking building. Buti na survive yan, hindi nagkasira-sira. And if ever guys, kung gusto nyo po makita yung loob niyan, is napuntahan ko na yan noong unang punta natin here. Ngayon, museum na siya. And if ever then, kung gusto nyo panoorin yung vlog natin about this place, is ilalagay ko dito yung screenshot para mapanood nyo. I-scroll nyo lang doon sa playlist, yung Tokyo and Sapporo, makikita nyo to. Ito makikita nyo, meron ditong Central Sapporo Guide. Napuntahan na natin yung mga yan. And ito yung isa sa gusto nating puntahan, Nijo Fish Market. And akala ko nga Niho ang basa doon. Napapanood ko sa ibang vlogs is Nijo ang bigkas nila. And ito ba napuntahan na natin to? I don't know. Tapos ito ata yung Ramen Alley 11. Ayun, Suzuki no Ramen Alley nga. Napuntahan na natin yan. Ito ang pupunta natin, number 2. Tapos number 3. Where's number 3? Number 3, asang ka? Asang ka? Asang ka? Hindi kita makita. Asa yung number 3? Ah, ito, Hokkaido University. And let's walk at isasama ko kayo sa ating first breakfast meal sa Matsunoya Sapporo Ekimeidori. 30 meters lang yung layo niya from here. And guys, medyo mahaba-haba tong vlog na to kasi iikutin natin ang buong city center here. I mean, some namang hindi natin napuntahan noon. Yehey! Ayan na, Tonkatsu Matsunoya! Hindi na dito guys, mga curry and mga katsudon. Touch! Touch! Bye, touch! Ang pag-order dito sa machine ha, mag-ready kayo ng cash nyo or card nyo. So tayo, gamitin na muna natin yung Gcash card natin dito. Okay, so English for him. Ang daming options. So chicken cutlet, very new menu. Ito sa new tayo para makita natin yung mga kakaiba. Yan, ito 1,190 yen. Ito 1,290. Japanese domestic mugi komachi large loin cutlet 1,190.
Yun lang ang available nila sa mga bagong offerings. Lumipat ako dito, naghang yung sa kabila. Gusto nga yung fried chicken. Ba't mga hindi available? Ba't ganun? New menu, new menu. Ba't ayaw? Ayan. I think ang orderin na lang natin, ito may radish to eh. So yung wala na lang. Small, regular, or large. Same lang pala lahat. Okay, so 190 po ang ating babayaran. And para malaman nyo yung pagkuha nyo ng pagkain dito, ganito lang. Tignan nyo lang yung screen na yan. Ganun lang din. Then meron sa inyo ibibigay na number. Parang ganito. Ayan, parang ganyan po. Nakalabas na tayo dun sa kinainan natin and so far, masarap po siya and okay na okay siya kasi mura lang dun, okay? If ever kumupunta kayo sa Sapporo, pwede nyo siyang puntahan. And actually, second time ko nang kumain dun kasi yung unang punta natin, kumain din tayo dun. At least, all Japanese food ang makakain nyo dun. And also, maglakad na tayo papuntang Hokkaido Government Building kasi from there, pwede nyo na siyang lakarin. And doon sa mismong resto, from Odori Park, pwede nyo na ding lakarin. To be honest kasi guys, dito sa mismong Sapporo, magkakalapit lang yung mga destinations. Unless gusto mo magpunta sa Furano, doon sa Meningal Terrace, ganyan. Yun lang yung parang kailangan mong mag-tour or kailangan mong mag-commute. Pero yung mga ganito, okay lang. Nalakarin. Tignan nyo behind me yung Sapporo Grand Hotel. Ang ganda sana dyan, no? Kaya lang, mahal yan eh. Super. Kita ko na yung Hokkaido Government Building, guys. Ayun na. Kitang-kita na from here. Tignan nyo, merong airport liner dito from Chitose going here sa Sapporo. Hindi ko pa natatry yan. Pero if ever from there sa mismong airport here sa Sapporo, pwede nyo itry. Okay? Mukhang okay naman. Ayan na! Alam nyo, super iconic nito. Hindi ko ito napuntahan noon eh. Wow, ang ganda. Tignan nyo oh. And gusto ko lang i-share sa inyo na itong government office na to, also known as Red Brick Office. Kasi, makikita nyo naman color red siya na brick. Oh, di ba yung sinabi ko sa inyo? Andito din, nakasulat din, oh. So guys, meron tayong na-meet dito na Pilipino andun. Pero nagpaalam ako kung isasama ko siya sa vlog, kaya lang nahihiya daw siya. Guys, na-starstruck daw siya sa atin. Artista ba tayo guys? Bakit kayo may starstruck? Huwag kayo may starstruck. And ayan po, again, behind me, makikita niyo dito yung Red Brick Office. And according sa na-research ko, free naman pumasok dyan. And yun nga lang, under renovation siya ngayon. Let's see. Okay, so tama nga po tayo. Nakalagay dito, magbubukas pa siya ng 7/25. So, pumapatak na July 25, 2025 yan. And under renovation talaga. Sabi naman, Sapporo government, ba't naman tinapat nyo pa ng winter? Pwede naman kayo summer mag-renovate na lang. Wow! Plus, kung titignan nyo yung architecture niya, guys, meron kayong mapapansin American influence because of its neo-baroque style. And ayan, wait, zoom ko, papakita ko. Ayan po. Di ba ang ganda? Ayan pa mga gumagawa dun sa taas, nakikita ko sa bintana. Ayun guys, so nakapag-picture na tayo. Ang ginawa ko na lang technique, tinakpang ko tong dalawang white na yan. Tignan nyo, ganon. Sorry, medyo madilim, pero ganyan na, ganyan yung ginawa ko. Okay guys, so I have decided na hindi na natin pupuntahan yung Hokkaido University because meron tayong mas priority need puntahan, which is gusto ko kasing puntahan guys, yung Sapporo Beer Museum plus yung Sapporo Factory. Okay, so mamimili lang ako doon ng dalawa and yung napili ko is yung Sapporo Factory tapos yung Sapporo Beer Museum. And if ever, kung gusto nyo pupuntahan yung Hokkaido University, ito yung itsura niya. Ting! 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 Yan yung itsura niya. And I think mas magiging more enjoyful kapag nagpunta tayo dun sa dalawa, which is Sapporo Beer Museum tapos Sapporo Factory din. Ayun yung dati nating hotel, Richmond. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayun guys. Aside from sa Hamilton Sapporo, pwede din kayong mag-check-in sa Richmond Hotel. Malapit lang siya sa Sapporo Station. And kung mapipiliin ako sa dalawa, ang mas magandang location is yung Richmond Hotel. Though, mas pricey siya. Pero ang mas mura yung atin ngayon, which is Hamilton Sapporo. And mas gusto ko yun. Kasi mura siya. Pero mas nagagandahan ko naman yung style ng Richmond. Ayun guys, sasakay tayo ng bus. And pupunta tayo sa Sapporo Factory. Dito yung dito yung bus station. Nung nagpunta tayo dito noong nakaraang taon na ganito din na halos na buwan ang daming ginagawa. Ngayon ang dami pa din ginagawa. Siguro talagang dinidevelop nila yung mismong lugar para sa mga susunod. Kasi nagiging emerging destination na to guys Dumadami na yung mga turista. Pinaghahandaan nila. Andito na po tayo ngayon sa bus stop. And bus stop number 11 to I think. May 11 kasi dyan. So dito tayo sasakay sa bus number 1 and ayun yung biyahe niya. Shin Sapporo Station, something nga ni paalis. Then
Kitahiro Nishikoko. According dito sa Google Maps is 2:58 pa siya dadating here. So maghintay tayo, 2:51 pa lang. Nakasakay na tayo ngayon and wala pang tao. Sila kasabay ko sila, yung mga yan. And I think first stop to. According sa Google Maps, 3 stops lang. So again, kapag nandito kayo sa bus, dapat hawak niyo Google Maps para hindi kayo malito. Tapos kung i-stop o papastop kayo, i-click nyo to. Tayo lang yung nag-stop dito sa Sapporo Factory. Thank you! Dito tayo lumabas sa front door. Usually kapag sasakay kayo, dito kayo sa gitna sasakay. Then pag mag-exit sa front door. And again, dito po sa Sapporo bus, top in kapag papasok doon sa gitna. Tapos top out naman kapag kayo'y lalabas na doon sa tabi ng driver. Ito ba yung Sapporo Factory? Bakit may nakalagay na Sapporo Factory dyan? Okay, dito na tayo pumasok. Ito pala yung entrance. I mean, merong entrance here. So, ito pong Sapporo Factory. Isa po itong shopping and entertainment center. Isa siyang malaking shopping complex na kung saan pwede kayo dito mamili ng mga iba't ibang klaseng stuff. Yan. Wait, tatahimik na ako ulit. Pasok na tayo. Malaki-laki siya, guys. Ay, nasa ano tayo? Medical Mall? Medical Mall? Wow. Okay, so ganito itsura niya. Medyo luma yung vibe niya. Yun ang nafe-feel ko at nakikita ko. Yung mga makikita niya here, meron ditong drugstore. Which is usually, guys, dyan po mas murang bumili sa mga drugstore kapag meron kayong gustong i-check. Tapos ito, bilihan siya ng mga iba't ibang anik-anik. Meron dyan teddy bear. Magkano? 4,400 yen. Tapos kung mahilig kayo sa mga apron, na mga cool na apron, magkano? Packable na apron something. Ayan, 27 yen pala. Diba? Ganito po yan. Ang cute naman. Kaya, ba't ako mag-apron, diba? Hindi ko naman need. Kasi iba't ibang tumbler. Ito, hydro flask. Stanley! Gusto ko lang i-share sa inyo, guys, ilang beses ko na to inulit sa mga previous Japan vlogs. Mas mura pong mamili sa ganito. Sa mga drugstore, kumpara sa Donkey, kung ang bibili nyo lang naman ipampatak ng something sa mata, ganun, or kung ano-ano pa man. Noon pa kasi tayo mga pupuntahan, pero kung wala na tayong pupuntahan, parang gusto ko sanang bumili na dito. Ayoko lang mag-bit-bit muna. Ito, since ngayon po ay tag-lamig dito at nag-i-snow, pwede kayo bumili ng mga hand cream dito. Though yung atin Innisfree yung gamit natin ngayon. Wala ditong Innisfree. Ito yung pinakasikat. Ito, 348. Nakita ko yan doon sa Donkey nung nagpunta tayong unang beses na winter season. 348 yen. Madami kayong mabibili dito, guys. Ayun o. Super kompleto tong drugstore na to. Natutuwa ako. Kaya lang, again, hindi muna tayo mamimili ngayon. Layo pa tayong pupuntahan. Ito, yung sikat na honey something na pang hair. 1,400 yen dito. Oh. Tapos kapag yung pouch lang na ganito, 1,000. Ito pa yung isang part ng mall dito. Oh. Mga amusement tuloy, mga arcade. Dito naman is a cinema, if ever kung gusto nyo. And here sa side na to, bilihan ng mga organizers or other home improvement products. Also, gusto ko na i-share sa inyo na alam nyo ba itong Sapporo Factory? Mall siya ngayon, pero dati, ano po siya, ito yung Japan's first beer brewery. So, ganun siya before, but now, mall na siya. And medyo hindi nga ganun ka-lively yung mall dito, to be honest. Hindi tulad dun sa Tokyo area and Osaka area. Ano ba makikita dito? Ay! Andito yung mga sapatos sa ABC Mart something. Mga bilihan. Ito yung mga brands na pwede nyo makita dito. Oh. Kung mahilig kayo sa Adidas, sa Lacoste, sa Puma, sa Champion, Victorinox. Uy! Switzerland! Nakita-kita sa Switzerland. Uso talaga dito sa Sapporo Factory yung ganito. Oh. Yung mga anik-anik na binebenta. Ano naman ito? Ano to? Chocolate ba to? Ah, chocolate. Ay, chocolate ba? Ewan ko. Ah, oo, chocolate. Chocolate siya. Ah, ito yung famous. Ito yung famous one here. Pakita ko. Ito po. Sikat po ito. Ito yung side na nakikita ko sa Google Maps, saka sa Google. Ang masasabi ko lang talaga dito, Glorieta, kabahan ka na. Merong mas lalaban sa'yo dito. Litong-lito na ako sa mga daanan. Ito, sa side na to, ito yung beer brewery. Kaya lang, syempre, hindi tayo magbe-beer because we don't like it. Doon sa side na yun, mayroon dong Adidas, may Nike, may Montbell, may ABC Mart doon sa side na yun. If ever, kung gusto nyo bumili. Ay, puro kainan dito sa side na to. Hindi naman na tayo kakain at busog na tayo, pero papakita ko sa inyo. Tignan nyo to, soup curry set.
So, pagka vegetable, ayan, 1,700 yen. Tapos kapag ka mixed seafood is 1,850 yen. Kapag ka tandoori chicken, 2,050 yen. Oh guys, ewan ko kung napapansin nyo or nahahalata nyo. Binabagalan ko na yung pananalita ko dito simula sa Sapporo Vlogs ha. Pero may mga time na mabilis pa din. Pero at least, baby steps. Kasi napansin ko, kapag titignan ko yung back end ng YouTube studio natin, karamihan sa mga nanonood sa atin is 35 years old pataas. And I think it's about time. Siyempre, ilang beses na din ako nag-adjust, tapos nag-adjust din kayo na parang kapag yung iba daw is binabagalan yung playback speed. So ngayon, as much as I can, babagalan po natin ang pagsasalita. Yan. At least, nakikita nyo na, na-observe nyo na hindi ganoon. Pinipilit ko. Okay? So, ayan po. Ito sa side na to, puro pang winter clothes yung nakikita ko. Dito din. Tapos dito din. Laki ng branch ng The North Face dito ha. Ito guys, tignan nyo, merong brewery. Simula noong 1876. Kaya lang, hindi kasi ako makapasok kasi hindi naman talaga ako iinom. Guys, nakakahiya naman. Pero if ever po ako interesado kayo, ayan, 1,000 yen. And kay Takushi Beer siya, unlimited. Ay, unlimited ang galing. Tapos kay Takushi Beer Alt. Tapos Weizen. Hindi ko alam yun. Tapos ito may papulutan, oh. Galing naman. Ang social ng pulutan dito, salmon skin. Ano siya, 400 yen. Tapos pistachio, may 50 yen. Oh, so yun. Tapos ito may pa-merch sila here. Now, let's go na. Pumunta na tayo sa Sapporo Beer Museum and sasakay tayo again ng bus. Malapit lang dito yon, like isang stop lang. Though, malayo siya kung lalakarin. Pero kapag ka nakabus, malapit lang. Tignan nyo guys, so ang ganda ng puno na to. Meron siya mga orange red na something na hindi ko alam kung ano. Hello! Hi! Guys, andito na ngayon tayo sa Sapporo Beer Museum. And actually, tayo nakilala na naman ng mga Pinoy dito. May nakita tayo. And pumasok na tayo here. And hello! Hello po! 6 PM kasi ito magsasara. So, inuna na rin natin. Ngayon, let's go. Hindi natin ito napuntahan before. Ito ang Sapporo Beer Museum. And alam niya, ang medyo kinakabahan ako ngayon guys. Kasi syempre, alak to. Kailangan natin mag-taste test. Hindi magiging kumpleto ang ating experience kapag hindi tayo tumikim-tikim, di ba? So, okay. Tikman na rin natin. So, ito siya. Magkano kaya entrance dito? Tingnan natin. Sa second floor pa yung museum. And let's wait kasi for sure puno na sila dito. Dito sa first floor usually yung restaurant. And doon tinignan ko guys. Ayan o. Merong shop here. Tapos dito yung restaurant sa side na to. Ito nakalagay dito. Sapporo Beer Museum. And ito yung mga facts about this place. So ito yung entrance ng museum. And nakalagay dito, taking a picture, okay. No smoking and no audio recording. Hindi naman tayo nag-audio recording na nag-video naman tayo. And taking a picture okay naman daw. Okay, let's go. Pasok na tayo. Yung dalawang entrance dito. Dito sa side na to, yung mga free. And dito naman yung premium may bayad. Siyempre sa free tayo guys. Kala, ang ganda. Ganda guys. Oh, wow. Sipin nyo, beer yung laman yan, no? So ko lang din i-share sa inyo na alam nyo ba, ito lang po yung nag-iisang beer museum sa buong Japan. And dito nyo yung matatagpuan sa Sapporo. Ito sa super tagal nito, noong 1890 pa po ito itinayo. At bago to maging beer museum, ito po ay isang sugar factory. Diba? Tapos ano din siya, red brick din siyang ganyan. Tulad nung government building na pinakita ko nung una. Yung pinakita ko sa inyo na yun yung tawag doon, evolution ng logo. And ngayon ito na ang pinaka-latest. Yung 2019 siya. Parang wala nang pinagkaiba sa 2015 eh. Parang yung color lang nito. Guys, ito na. Iinom ba ako ng alak? Ayoko talaga uminom. Pero I think need natin umorder. We need to. Para makuha natin ang full experience, di ba? Okay din yun, no? For experience purposes. Ito, tasting entrance. You cannot secure seats nakalagay. Okay, sige. Nakalagay naman dito, 400 yen lang naman. Hindi ko alam kung anong bestseller nila. Alam niyo kung bakit ayoko ng beer talaga? Dahil mapait. I mean, mapait din naman yung mga hard drinks. Pero iba yung
Iba yung panlasa ko pagka beer, guys. Don't judge me, ha? Iba-iba tayo ng trip. Nang sinabi ko sa vlog, sa Italy grocery vlog ba yun? Or kung saan pa mang bansa. Sinabi ko ganun, ang gusto ko talaga, tequila. So, ganito po tayo bibili. 400 yen, guys, ha? Card natin para hindi na muna mabawasan yung pera natin. Tanong natin kung pwedeng take out. Ayoko ubusin dito, nahihiya ako, guys. Hindi ko mauubos talaga. Ito. Is it okay take out? Take away? Take away? Yeah. It's okay. No, take out. It's okay. It's okay. Thinking here only. It's okay. What's the best? I best. This is a reality. This is Hokkaido only. This is standard beer. Which one is you want? I mean, for me. This one. Okay. So here, and this one, and. Credit. Touch please. Ayan. Okay now? Yay! Okay, time choice, guys. Dito pwede mag-take out. Thank you! Guys, ginagawa nila. Wow. Cool. Yay! Ito nakalagay, Sapporo Beer Museum. Okay, so ito na po yung binili nating beer. 400 yen to. And again, hindi ko ito mauubos. Hindi ko alam kung pwede kong iwan dito to, guys, or what. Kasi pagka inubos ko to, makikita nyo sa vlog, guys, namumula ako parang kamatis, ganong level. At ayokong makita nyo yung side na yun muna. For now, okay? So, tikman na natin. Ang pait. Pait. Hindi ko naman inakala na beer pala tong vlog na to. Guys, again, hindi po ito pwede sa 20 years old pababa, okay? Nakalagay din naman doon na hindi sila nagbebenta sa 20 years old pababa. Ilalagay ko dito yung text, this is not for sale sa 20 years old pababa. Again, inulit ko. Saka kaya ayoko din yung ganito, guys, kasi aside from mamumula ako, baka mamaya mahilo ko, ganyan. Kasi super, huwag niyo ako husgahan, pero mahina po talaga ako uminom. Alam niya na mga kaibigan ko, like namumula ko, tapos bigla na lang akong tatahimik. So, paano ko sa inyo makakapagkwento? Madami pa tayong itinerary for today's video. Kumbaga, inuna lang talaga natin to dahil magsasara siya ng 6 o'clock. And kailangan puntahan natin to kasi baka mamaya yung mga kaibigan ko kasi na makakasama ko sa mga susunod na araw, hindi sila mahilig sa museum. I mean, konti lang sa kanila yung mahilig. So, sabi ko, okay, I need to go here kasi baka hindi ko pa mapuntahan ulit. Ganon. Guys, yung mga tao dito, yung mga katabi ko, nauubos nila yung mga beer nila. Like, ubos na. Paano ko ba iiwan tong beer na to? Paano ko gagawin yun? Parang okay na ako, kontento na ako, tinikman ko lang talaga siya. Masarap naman siya. I think, masarap siya. Hindi ko alam mag-judge ng beer. Okay, ang alam ko lang i-judge, tequila lang talaga. Yun lang ang ginajudge ko. Pero yung beer, hindi ko alam kung magwawara yung judgment ko kasi hindi po ako mahilig dito. So, medyo bias yung masasabi ko, I think. But, it's a must. Try if ever kapag pupunta kayo here para masubukan nyo din, diba? And para ma-take off din sa Sapporo bucket list nyo. Guys, nahihiya ako talaga. Nahihiya ako legit. Yung mga tao, nauubos na lang kanila. Lahat na nagbabalik doon, walang natitira. Okay, sige. Icha-chug ko na lang to, ha? Again, guys, hindi po ito para sa bata. Wow, bata. 25 years old pa lang naman ako. Hindi po ito pwede sa 20 years old pababa. Wag niyo akong gagayahin. Sadyang isa lang kasi ito sa tourist attraction dito sa Sapporo, okay? Okay, so let's go. At least sulit. Ayoko na talaga mag-beer eh. Pero sayang, ayoko may natitira. Alam niyo yan, sa pagkain, sa inumin at kung saan-saan. Okay, now po, aalis na po tayo ngayon here sa Sapporo Beer Museum at lilipat naman tayo sa Nijo Seafood Market. And from here, sasakay tayo sa bus number 88, then papunta na yun doon. Very straight na there. Andito po tayo ngayon sa Sapporo Beer Garden na yan. And meron tayong ilang stop. 1, 2, 3, 4, 5. Sa pang 5, dito tayo bababa sa bus center. O, diba? Maaabutan pa natin yung Nijo Seafood Market kahit saglit. I think yung pinaka-wet market area, yun yung magsasara ng 5 PM. Pero, yung mga resto, doon sa area na yun, I think hindi naman 5 PM magsasara. Another for the lakad. Guys, Nijo Seafood Market! Naabutan nating bukas! Ayan guys, oh, tignan nyo. Grabe yung mga crab, oh. Ang lala. Ang laki. 12,500 yen. Ang laki. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang crab. Tignan nyo, puro crab doon. Ah, merong merong sea urchin yung laman.
Wow. Makikita ko sa inyo. Ito, 13,500. May maliit, 5,000 lang. Tapos ito, magkaibang crab eh. Hindi ko alam. Pero ito, 7,500. 10,500 to. 5,000. 6,000. Ito guys, yung gusto ko na kinakain lagi. Ayan o. Tignan nyo. 2,300, 100 grams yung nilalagay sa rice. Actually, bago tayo umalis, kakain na rin tayo here. Ano na natin? Dinner na natin kasi palubog na yung araw, guys. And kakain lang tayo dito ng seafood meal na yung bowl lang. Yung parang ganito lang, kaya lang, bakit walang bukas naman? Tapos, guys, additional fun fact about dito sa area na to. Ito po ay more than 100 years old na. So, ganoon na siya katagal. And, yung expectation versus reality, talagang umatake sa akin yung dito. Kasi akala ko malaki, maliit lang pala yung lugar na to. Like, literally. Tapos, maihahambing ko siya, guys, sa Chukiji Outer Market na napuntahan natin before sa Tokyo area. Pero ito, mas maliit. Smaller siya doon. Buti na abutan natin kasi nagsasara na rin naman sila. Gusto ko lang talagang makita yung presyo ng mga crab dito at para maipakita ko din sa inyo. Paalam tayo na mag-picture. Thank you for allowing me to picture video. Ito talaga hili ko, guys. So, pinakamura nila, 7,500. Diba? Kasi itong 250 grams nila, 17,500. Mayroon ding mga fruits dito. Yung strawberry, 1,380. Ang laki-laki. Super. Ito, 1,180. Ang laki din. Grapes na green, 1,980. Meron din pala dito sa kabilang side. But, again, hindi siya ganoon kalaki talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na merong mga restaurant na nag-o-offer ng ganyan. And, so far, ang gusto ko, yung merong sea urchin and yung ganyan. Salmon roe ba yan? Salmon roe something. Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan. Katignan natin to kasi medyo madami. Madami ditong kumakain sa restaurant na to. Ohiso. Nasa gilid lang siya, guys. Grabe yun. Ay, pinagsama yung gusto ko, guys. Oh my God, sea urchin, tas yung bilog-bilog. Gusto kong kinakain yan, guys, eh. Pinakamura, 3,480. Okay. Ito, ang gusto ko. Number 2, 3,660 siya. Meron siya nung gusto ko din. Ito, salmon sashimi. Okay, sige. Tara na. Dinner naman na natin to. Anong oras na eh? Magpa-5 na. Though, to be honest po, ay yung kain natin kanina, 12 o'clock yun. Tapos ngayon, magpa-5 pa lang. Kaya na rin ako kakain dito. Early dinner na din siya. And at the same time, para yung Nijo market experience natin ay full. Gets niyo yun? Kasi syempre, baka mamaya kasi sa mga susunod na araw, hindi na tayo makabalik dito. Para at least, masasabi ko at meron tayong right na sabihin na nagpunta ako sa... Ala guys! Nagsarado! Nagsarado! Okay, so dito na lang tayo. Ito. So, ito na po. 4,580. Diba? Pero ito yung popular eh. Thank you! Okay, so let's go. O diba, at least mayroon pa tayong naabutan na bukas, guys. Kasi nga, diba nga, sabi ko nga sa inyo, magsasara na talaga dito. Kaya minadali na rin natin. Kung pinuntahan natin yung Hokkaido University, hindi na natin ito mapupuntahan. O diba? Ayan, inayos ko lang yung upuan natin. And so far, alam niyo yung vibe na authentic vibe. Yun ang nararamdaman ko dito sa pinuntahan nating kainan. Ayan na ang ating food. Sea urchin na may salmon, tapos may salmon roe. Diba? Yummy! And ang pinaka-total price nito, meron ditong salmon roe. Ayan, marami-rami siya. Tapos may rice na sa ilalim, merong salmon, tapos may sea urchin. And meron po ditong miso soup. Ayan. So, 5,480 to. Diba? Medyo mahal siya. Pero, guys, wala eh. Gusto ko din talagang i-try ito. Okay? Let's taste it! Okay, guys. Tikman na natin. Ito muna ang sea urchin. Yung una! Ito, oh! Sarap niya. Yeah, can I have spoon? Thank you so much. Sarap. Ang sarap. Yung mga unang tikim natin, wala munang sauce or soy sauce. Fresh muna. Ang sarap. Ang sarap. Sarap. Okay, tapos ngayon maglagay na tayo ng soy sauce. Gabitin na din natin itong spoon. Maglagay na tayo nitong salmon roe here. Wait, lapit ko para guys makita nyo mabuti ang kinakain ko. Wait. Ayun, tignan nyo. Mayroong sea urchin at mayroong salmon roe. Seafood to Though hindi ako nag-crab kasi hindi kasi ako makrab na tao. Kung napapansin nyo sa mga vlogs natin, never nyo ako nakita nag-crab, di ba? Kasi hindi po ako ganun. Okay guys, tapos na tayong kumain and so far, i-rate ko siya. Perfect, okay? Ang sarap. Itong miso soup nila, akala ko nung una yung parang tulad sa iba, tunay na isda po ang gamit. Kaya nung hinihigop ko may tinik akong naramdaman. Akala ko kasi parang normal lang na soup eh. Tapos ito, masarap siya. The best. Sea urchin, the best. Salmon roe, the best. Tapos salmon, the best. Okay?
And yung rice niya, hindi konti, maganda. Ang serving, medyo madami. Okay? So, magbayad na tayo. Again, 5,480. Kaya pala guys, medyo mahal. Kasi ito sila lang pala nagsaserve nitong kamuwen something. Sila lang nagsaserve niyan. Kaya pala sabi ko, bakit parang iba yung presyo kumpara dun sa iba. Tingnan niya guys, so ang cute. Thank you so much. Thank you. Tingnan mo, ang cute to. Hanggang sa maliit, meron sila. Super liit. Para na siyang maliit na ilaw. Nakakatuwa. Grabe kung ano-ano yung napapansin ko, no? Wait, ito, anihin na natin. Ilagay na natin sa ating wallet na ginagamit pang transpo. Ayan, yung mga tao na. Yan, let's go. Okay, let's go na. And to end our trip is, balikan muna natin yung Nijo Market, pero for sure, sarado na siya. Then, after nun, bumalik na tayo sa Sapporo TV Tower. Kasi diba, hindi ko sa inyo napakita, Odori Park lang napakita ko, tapos yung Clock Tower. So, balikan natin. Okay, done. And ngayon po, gusto ko sabihin sa inyo na super satisfied ako sa kinain natin dito. Sa Nijo Market yan. Ito yung pangalan ng shop niya. Oh, nababasa nyo ba? Hindi. Kasi ako din, hindi ko din mabasa. Pero ito, papakita ko sa inyo ng mabilisan yung menu para makita nyo, para meron kayo idea pag pupunta kayo here. I am aware na usually kapag kunyari pupunta kayo sa ganitong klaseng lugar, mahal talaga ang mga presyo. Or we can say na parang tourist trap, ganon. Kasi, ganon naman talaga. Pagka kunyari famous sa tourist, yung isang lugar, mahal ang mga binebenta. So, I think yung kinain natin na 5,480, may mga lugar na mas mura. Pero again, tulad ng sinasabi ko sa inyo, gusto ko nga kasi ng Nijo Seafood Market experience na dito natin makakain para wala lang, for experience purposes, diba? At least, ngayon, makikita nyo na kapag kunyari pupunta kayo dito, aside from mga shops, is merong resto dito sa isang hilaran na to. Lang guys, yung Sapporo TV Tower, tatawid lang tayo sa kabilang side. Ayan guys, Sapporo TV Tower. And nakikita nyo naman po, 5:16 na po ng gabi here. Actually, hindi pa nga gabi. Kasi diba ang gabi, kinoconsider natin yung mga 6 PM onwards. Dito kasi nagdidilim na ng ganyang oras, oh. Diba? Tingnan nyo, papalubog na talaga. Habang papalapit po tayo dyan sa tower, gusto ko lang i-share sa inyo na yan po ay binuo noong 1957. Plus, meron po dyan observation deck na kung saan hindi natin napuntahan before and now pupuntahan natin. Actually guys, alam nyo, hindi na din tayo bumili ng ticket dito eh. So, hindi na rin tayo nakapag-book sa Klook. Pero available to sa Klook. So, if ever po kung interesado kayo yung Sapporo TV Tower ticket, ilalagay ko sa ibaba. And again, you can use my code PaulIvanKlook to get extra 5% discount. Kaya tayo hindi bumili ng ticket dyan kasi gusto ko nga tignan kung magkano yung presyo ng walk-in. Pero, yan palang Sapporo TV Tower mabilis maubos ng slot sa Klook. So, usually kasi ang ginagawa ko, pinagkukumpara ko muna yung walk-in tapos yung Klook price, nakikita nyo yan. And ngayon, nag-check ako sa Klook, wala na available na ticket for today, February 3. Ang next ng ticket na available is February 5. So, I think mag-walk-in na lang tayo. Ganda nito, it's giving Christmas tree vibes talaga. Bawal palang dumaan dun sa gitna, may harang. Though first time ko lang dumaan dito sa side na to eh. Never pa ako nakalakad here. So ito po. Let's go inside. Andito na ngayon tayo guys sa mismong gitna ng TV Tower. Ayan. Dati Eiffel Tower na nakaganyan sa atin. Ngayon Sapporo TV Tower na. And nakalagay dito na yung ticket counter nila is located sa 3rd floor. Welcome to Sapporo TV Tower! Okay, so dito na ngayon tayo sa 3rd floor. And bumili muna tayo ng ticket. So dito, mga shop na binebenta nagbebenta sila ng kung ano-ano mga maliliit na stuff. So ayan, bibili na tayo. Medyo mahaba yung pila guys dito. And mag-wait na lang tayo. Ayan guys yung price. 1,000 yen kapag adult, I think. Tapos kapag siguro child and students, ganyan, 500 yen. Dito po, 1,000 yan. Ikaw ka? Ikaw ka pambayad natin. Tignan nyo guys sa elevator. Ito pala itsura ng Odori Park. Noon? Or even kapag ka summer. Never pa ako nakakita ng mga post na summer na dito sa Sapporo. Okay, so dito na ngayon tayo sa taas. Tignan nyo, oh. Naka-slant siya guys. I cannot. Oh my god. Grabe. Pagka talaga nakakatakot, yun pa talaga yung gusto ko, no? Ganyan, oh, napakataas guys. I don't know kung ilang floors yung taas nito.
Pero kitang-kita po yung ay, kinakabahan ako. Ito, mas lesser siya, nakakatakot at mas malinaw. Sa'yo lang kapag ka nagpunta dito tapos titignan nyo lang yung mga view. Kakaiba yung binibigay niyang vibe kumpara sa mga towers na napuntahan natin dito sa Japan. Like, snowy kasi eh. Usually kasi diba pagka nagpupunta tayo dito tapos ganyan, hindi ganito yung view. Pero ito kakaiba guys, it's giving. Ganyan kung di ko nasabi kanina, 1,000 yen po ano yung bayad para makaakyat here. Ito yung side nakita yung Odori Park. And I think hindi pa talaga nagbubukas eh. And I think sa mismong start ng Sapporo Snow Festival siya magbubukas. I mean Winter Festival. Dahil tignan nyo yung pinuntahan natin kanina wala pang mga taong nandun. So February 4 pa yan mag-o-open. Napaaga lang talaga yung punta natin. Tignan nyo, tina-timelapse ko guys. Ala lang, trip ko lang, pang IG story. Kung gusto nyo, yung ganito, yung parang binocular, oh. 200 yen. Meron ditong makikitang view, guys. Grabe, guys, lumilindol. Bakit hindi sila nagre-react? Ba't hindi nagre-react yung mga Japanese, guys? Nararamdaman ko gumagalaw. Wala sila reaction. Dito, guys, meron dito mga binibentang mga cute stuff. Tignan nyo. Ano to? Meron dito mga Pocky, Pretz. So, ang presyo niya is 961. Tapos, mga chocolates, guys. Ang presyo nito ay 1,036. Dito, mga maliliit na items ulit. Ano to? Ay, ang galing! Parang ano siya, adapter. I mean, adapter talaga. Ay, no? Nagaganon. Medyo pricey siya, ha? Ang presyo niya, 2,530 pala. Okay, before we end this video, gusto ko lang i-share sa inyo na dito po, meron ditong kainan. Meron ditong hard candy, 300 yen. Tapos meron ditong mga drinks, 800 yen, 400 yen, 400 yen, 500 yen. Tapos ito, meron ditong special Ichigo Daifuku, 320 yen. And may choco banana, 400 yen. Plus, ito po, oh, makikita niya, meron dito potato mochi, 400 yen. Cheese hotdog, 600 yen. Chicken skin, 700 yen. Beef steak, 1,200 yen. Ito naman, ang makikita niya dito, wait, hindi ko alam yung mga ganyang klaseng food. French fries lang alam ko, tapos parang cheese balls. So, 500 yen. Ang mahal ng price. 500 yen. Tapos, ano to? Oh, parang banana ulit. Chocolate banana siya. So, 400 yen ulit. Ito naman po, Japanese fried chicken. Ay, 700 yen naman siya. 4 pieces. Okonomiyaki, 500 yen. And takoyaki, 700 yen. And this one, ano lang din siya. Parang ganun lang din. So, grilled squid, 1,000 yen. Grilled herb sausage, 600 yen. Then, ito. Hello po! Hello! Tapos, ayan, chocolate banana, 400 yen. Then, apple candy, 600 yen. Tapos, ito naman, sa side naman na to, meron ditong beef skewers, so 1,200 yen. Meron din ditong, ay, churros, guys! Favorite natin yung churros. So, 600 yen, kaya lang, busog na tayo. We need to, yung mga, mga temptation. Diyan ka muna, babalikan na lang kita pagkasama ko na yung mga friends ko. So, 600 yen siya, yung plain or choco. Then, ito, 400 yen din. Magkakamukha siya, guys. Magkakamukha. Plus, ito, lamb rice bowl, 1,500 yen. Then, ito naman, mga takoyaki something, 1,000 yen. Medyo, siya, guys. Usually, yung mga makikita niyo dito, puro food. Wala kayong makikita mga anik-anik. Okay? Yung mga anik-anik nasa taas. Kailangan yung umakyat. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo itong experience natin sa first full day natin dito sa Sapporo, Japan. Maraming salamat at i-share nyo lang sa comment section kung ano yung nagustuhan yung part. And if ever kung meron kayong tanong, i-PM, i-DM nyo lang ako sa aking social media accounts. Ilalagay ko dito sa screen. And again, Ivan Digusan po. First full day sa Japan at abangan nyo pa mga susunod na vlog natin dito sa Japan. So, yun lang. Thanks!